Hello mga ka-antrip, another day, another trip. So nagpa-schedule na po talaga ako mga ka-antrip bago pa kami pumunta dito sa Puerto Princesa para po talagang sigurado na pagdating namin ay nandyan ang dentist at ma-accommodate po kami. Dahil nga po ang layo pa ng pinanggalingan namin sa Rizal pa, so sayang naman ang pagpunta namin dito kung hindi namin ma-meet o hindi ako makapagpa-adjust sa dentist. So mga hindi nga po nakakaalam mga ka-antrip, halos po mag-10 taon na nga po itong aking mga braces dito sa aking bibig. Ang tagal na, uy! Kaya naman siya tumagal na ganito mga ka-antrip kasi 3 beses nga po akong nagbuntis at pag nagbubuntis po ay hindi po pwedeng galawin ng dentist ang ating mga braces dahil medyo masakit po talaga. At pagkatapos naman pong magbuntis, pag nanganak ay 1 taon naman po ako nagpapahinga bago naman ako bumabalik sa dentist para po magpa-adjust. At dahil nga po sa tagal ng aking pagbibisita at pa-adjust-adjust sa aking dating dentist at hindi ako naging satisfied sa kinalabasan niya kung kailan malapit na siya natapos, ay nagpalit po ako ng dentist kaya yan po ang pupuntahan natin ngayon. Bali this 2025 ko nga lang po siya mga ka-antrip na simulang maging bagong dentist. So dito lang po yan mga ka-antrip sa Tinigiban sa may Caltex po ang dentist nating pupuntahan. Napakagaan ng kamay, napaka-accommodating at talagang friendly na friendly siya. Grabe kagaling niya para sa mga bata lalo na. Kaya naman hindi ko pa talaga actually siya dentist. Iba pa yung dentist ko tapos na-recommend siya sa akin ng aking kaibigan dahil dito nga nagpapadentist ang kanyang mga anak. Dito ko na dinadala ang mga anak ko sa dentist na ito. Alam niyo naman ang mga bata pag sinabing dentist tagot agad dyan, pero pagdating sa dentist na ito ay napaka-friendly niya at ang galing niyang mag-deal ng mga bata lalo na yung mga takot na mga bata sa mga dentist. At dahil nga mga country pula nakasalang na pasyente kaya ako agad ang naisalang dito sa ating upuan, mahiwagang upuan para magpa-adjust ako at yan nga napili ko kaagad purple dahil sinuggest naman yan ni Julia. Yan po ang gagamitin na panali ng dentist dito sa ating mga ngipin, dito sa mga stainless na parang bakal-bakal. Siya ang pumili niyan, so napagdesisyonan ko na ako munang mauna para pagkatapos ko bago naman siya magpapabunot ng ngipin. Bali po talaga sa mga nagtatanong, ang mga magpapabraces po ay depende po palagi sa sitwasyon ng inyong mga ngipin, pero ang pinaka-basic ay 50 to 70,000 pero pwede naman yan siyang hulug-hulugan nyo monthly at ang pasta po dito ay 1.5 at ang bunot ng ngipin ay 1.5 din. So tinanggal na nga muna ni Doc ang wire ng aking mga ngipin ng brace mga ka-antrip at pinag-toothbrush na ako. Buti na lang nadala ko ang toothbrush at iyan nagtutoothbrush ako ngayon dito sa kanilang CR na napakalinis din. Buti na lang nadala ko rin ang toothbrush ko. Kasi pag hindi, yung parang si Doc na ang magbabrush ng ngipin mo at nakasked pala kami next month na pagbalik ko, magki-cleaning na naman kami ng ngipin, another 1.5. Actually ang gastos mga ka-antrip kapag ngipin na ang pinag-uusapan, mahal siya magpabunot, mahal magpapasta, mahal magpasilant, mahal ang magpa-temporary pasta, mahal din ang magpa-permanent pasta, at lalo-lalo na ang mahal magpa-braces. Ang sakit-sakit pa. Alam niyo mga ka-antrip, pag sa simula ka pa lang, pag bagong kabit, sobrang sakit siya. Yung tipong lalagnatin ka talaga. Sobrang sakit. Every adjust, masakit. Naalala ko noon, way back 2012 yata noon, ang payat-payat ko kasi ang hirap-hirap niyang kumain. Alam mo yung tumutulo-tulo talaga ang laway mo sa sobrang sakit ng nararamdaman mo. Tapos talagang nilalagnat-lagnat ka. Tapos parang nagakurug-kurug ka talaga sakit. Na-realize yung mga ka-antrip, ang gastos talaga ng ngipin. Can you imagine, magpabunot ka ng ngipin 1.5, magpapasta ka ng ngipin 1.5, magpalinis ka ng ngipin 1.5. Kaya dapat alagaan talaga ang mga ngipin mga ka-antrip, lalo na ng mga anak natin. Imagine mo ba naman yung mga ngipin mong pagtatalian ng mga bakal plus yung mga molar mo ilalagyan din ng mga bakal, ng mga stainless na bakal, tapos para siyang pagtatalian. Kung malalayo yan, unti-untiin siyang paglalapitin. Sobrang sakit mga ka-antrip, kaya hindi talaga pwede ang bagong panganak or buntis. Mabughat ka talaga kung bagong panganak ka at ma-stress talaga ang baby mo sa loob ng tiyan kung buntis ka. Kaya naghihintay bago naman siya i-adjust pag naka-recover ka na, pag nag-1 taon na ang baby mo. Ganun siya katagal at kasakit. Hindi ka pa naman pwede mga ka-antrip i-braces hanggat hindi lahat pastahin. Ultimo kaliit-liitang kailangang pastahin ng ngipin. Dapat talaga pastahin muna siya bago kakabitan ng mga wires na yan at bracket at molar. Grabe kagastos talaga. At dahil nga mga ka-antrip, next balik ko pa ang schedule ng aming cleaning na naman. Kaya naman napakabilis nitong ginawa ni Doc kasi nagpalit lang naman kami ng rubber. Nagpalit ng rubber for adjustment. At saka may in-adjust yan siya mga ka-antrip. Kung titingnan nyo lang wala. Pero hindi ko kasi naiuon ang camera the whole time. Pero may in-adjust po yan siya. And then kailangan ko na naman bumalik after 3 weeks dahil may i-adjust ulit siya. Ganun na siya katagal mga ka-antrip. Kapag hindi rin kasi minsan mga ka-antrip maintain ang iyong monthly pagbabalik sa iyong dentist para sa pag-adjust, doon din tumatagal yung iyong case ng iyong braces. So ganun yung nangyari sa akin. Hindi ako maintain na monthly talaga nakakabalik sa dentist dahil nga malayo, 'di ba, sa Rizal pa. So yan na muna mga ka-antrip dahil si Julia naman ang magpapabunot ng ngipin. Panoorin nyo rin please. Please follow and share. Thank you sa pagsama sa akin.